Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas! Nagtapos na ang Crunch Labs Grand Final Division 1 between MVL and Alireza Ferrucia. Magka-teammate parehong taga-France ang naglaban. Umabot sila sa Armageddon at itong Armageddon na ito, pag naitabla ni Ferrucia dahil black siya, magkakaroon pa siya ng pagkakataon ng pangalawang match dahil itong si MVL dire-diretso nga sa winners bracket, twice to beat eh. Pero pag nanalo si MBL, tapos na ang laban. Champion na si MBL. Okay. Ang ginawa ni MBL, nag-E4, E5 si Ferrucia, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez ang pinasok. Knight F6, abay pa, nablanga yan. Wesley Berlin yan eh. Nag-castle, aba, pinasok yung ganito. Hindi ka badihado nito, MBL. Oh, pinasok mo. Hala, pinasok talaga yung Queen to Queen. Talagang binagyan ng partida si Ferrucia na maka-equalize ng ganito ah. Usually tabla to pag maagang Queen to Queen ah. Oh, bookline pa to, Rook D1, King C8, umiilag talaga yan sa strong pin kasi may mga hindi inaasahang lundag ng ano diyan ng knight, mag-E6, capture tapos magna-knight E5, atake sa bishop tapos lundag sa F7. Na-imagine nyo po mga kamatyas. Kaya dito, umiilag talaga kagad yan. Knight D5, ganun yung ilag ah. May uga yung ulo. Nag-A5, ayun. Bookline pa rin ito pero malapit-lapit na po tayo sa pagkawala sa riles ng libro. Nag-A4. Ayan, bookline pa rin kasi ang plano ng A4 ay ma-stop yung coming A4 ng black. Kasi iba yan, kakain ng space sa queen side eh. Nag-G5, C4, ayun. Nawala na po sa libro. Dahil ayon sa naitala pa dito, dati may tumira ng Bishop B2. Okay? O, yan naman ang logical kasi normal development naman yan eh. Pero dito, nag-C4. Bishop E6, Bishop B2, Knight E7, nag-H4. Ayan. Basag-basag. Nag-G4 at nag-Knight H2. Yun nga lang, medyo malalim at malawak ang kaalaman ni MBL pagdating po sa positional chess. Kasi itong Knight H2 may plan to play Knight F1, magmamaneuver, oh. Knight G3, Knight E4. From F3 Knight, mapupunta sa E4. Grabing mga planuhan yan, ah. H5, nag-F4. F4. Knight to F5, inatake ang pawn sa H4. Knight F1, good move. At nag-Rook A6. Ayan, teka muna. Teka muna po, no? What if Knight takes H4? Ano mayroon dyan? Magna Knight G3. Lalim naman ang mga tirada ni MBL, oh. Ngayon, yung Knight nasa gilid na lang, lalabas. Pag Knight G6, hindi pwede. May F5, double. Pag nag-Knight F5, may capture, then pupush E6. Ay, grabe. Yung mga tiradingsky. Oo nga, no? Tapos may E7. Ang daming pwedeng mangyari. Decisive advantage kagad ng puti. Matindi yung paparating. Kaya pala nag-Rook A6 lang si Ferrucia, nagkaroon na ng pagkakataon para ma-solid ang pawn structure. Knight D4. Ayan, ipinasubo ang knight. Knight D2. Depensa lang sa pawn, protection lang sa F3 square. Kasi po, kung kakapturin ang knight takes at talagang nasarapan at napukaw, magbi-bishop C5. O boss. Mag-Rook D1, wala na. Sunod-sunod na ito mga kamatyas. Ayan, oh. Bagsakan bigla ang mga pons-pons na yan. O, balik tayo. Knight D2 ginawa. C6, pinaalis na. Knight E3 atras muna. Rook B6, atake sa weak pawn. At nag-Rook AB1. Okay. Nag-King C7. Ayun. Bad move si Ferrucia. Dapat daw Bishop E7. Kunat lang. O, pero teka muna mga kamatyas. Teka muna. What if Knight takes B3? Ano mayroon? Magbi-Bishop C3. Oo nga, no? Bitay yung tore sa B8, sa B6. Nakapin. Hindi pwedeng capturein. Hindi pwede.
So, balik tayo. King C7 ginawa ni Ferruccia at nag-King F2. Good move. Bishop E7. Teka muna ulit. Bakit ganun? May depensa na tore. Hindi naman nakapin na. Bakit hindi pwedeng capturein yan? Ano naman ang mayroon? Bishop C3. O di ka-capturein ang knight. Ay, magbi-bishop takes A5 naman pala. O paano kung capturein ng tore? Rook takes B1. Lamang pa rin ng puti, no? Kasi may F5 eh. May F5 mamaya. O, ito naman anytime pwedeng kunin. Halimbawa, mag-bishop E7, bishop takes B6 check, king C8, tapos may A5. Okay? May F5 mamaya, timing lang. So, positional advantage pa rin dito ang puti. Kahit na, ang pawns ay 6. O, kung tutusin, equal naman kaso may double pawn, ano? May mga ganun. Ang lalim tumira ni MBL, ano? Natatanaw niya yung mga ganun, ano? Bishop E7, Bishop C3, good move. Ayun na, kakapturin na. Nag-Rook A8 para naman depensahan yan. At nag-Knight E4. Pakain na naman, no? Knight F5 talaga nga naman, oo. Talagang hanggang dulong pinapakain talaga to. Pag kinain, may F5. Bishop D7, may E6. Sacrifice. Pag kinapture, F6. Bishop F8, Bishop E5 check. King C8, Rook D3. Doon pa lang lalabas ang kamandag ng sacrifice na yan. Pin. Maaalis pala yung king doon na dumidepensa sa tore. Kita niyo yung karga lagi ni MBL, mga kamatyas. No? Laging malalayo yung karga pero sakto. Ramdam kagad sa mga susunod na tira. Ganun pala yun. So, Knight F5, Knight C2, ayun, pad move din si MBL. Kasi parang malastak piece na hindi nagkakamali eh. Dapat daw tira dito ay Rook B2. Oh, yan ang accurate. Okay. Oh, so mablay din. Knight C2, Rook BA6, good move. Rook D2, magbabattery. Rook D8, inunahan na. Rook BD1, bawas. Rook A8, ayun, para ipang sasalo uli sa D-file. Tabla lang kailangan ni Ferruccia, tabla lang. Hindi kailangan magpilit, Armageddon to. Kinapture, good move, Rook takes. So opposite colored bishop, then Bishop E6. To das si MBL. Mukhang makakarating sa pangalawang match ito. King E3, Rook E8, F5. Grabe, dumesperado. Capture King F4 para makadaan lang yung king kasi walang buhay na eh. Bishop C2, nakita ni Ferruccia, teka muna, nasa puti lahat ang pawns mo Nag-Rook F6, tinirect ang F7, Rook E7, depensa muna. King G5 para naman kuhanin ng H5 at magkaroon ng panggulong pass pawn. Wala, di na pinansin ni Ferruccia. Bahala ka dyan. Capture, winalis niya yung mga pawns, Bishop E6 check, King F4. Yun lang, dapat daw ay... yun, King F4, tama naman. Namali lang po si Stockfish ng assessment. Okay naman sa kanyang infinite analysis engine. Nag B5, yun na. Capture, binigay na pero yun lang. Dapat daw King B7 para may King A6. King D7, Bishop B6, para mamitas ang mamitas. Capture, Rook E8, H5. Rook A8, tutulak na, binarhan. C5, ayun, para may panggulo ulit na kapag kinapture, A3, magpupush. Pero ang accurate daw Rook B8. Para yan ang mas mabilis talaga na makapagpapaalis sa bishop at makakatulak na yung pawn. Ayun, ano? So, C5, H6, Rook H8, kinapture na. King C6, Bishop D6, King D5. Para yung king ni Ferruccia, yun ang ipang tutulong sa pawn para makatulak. G5, Rook A8. Yun lang. Ba't puro tore ang pinagtitira dito? Bad move. Dapat daw ay Rook G8. Threat ito. Patutulakin ng G5 tapos Rook A8. Ganun muna. Sige. Nag-Rook A8, H7, Rook H8, Rook H6. Good move. Das, paano ko matirahan ng ganun? Hindi kaya mauna ang puti dito? King C4, King G5, King B3, King F6, Bishop takes G4, King G7. Nauna pang bigla si MBL. Nanalo pang bigla.
Sa makatuwid bagay, nag-champion po si MBL. Ang daming pagkakataon ni Ferruccia na makatabla para may pangalawang match pa. Ay, wala na, hindi na pinaabot. Tinalbos na ni MBL. Puro mali ginawa ni Ferruccia eh. Sa bagay, naghahabol din ng oras si Ferruccia eh. Malayo ang agwat ng oras. Time factor din. Pressure mga kamatsas. Okay, so dito po nagtatapos ang Crunch Labs Division 1. Pinakamalakas si MBL. Hindi umubra si Magnus, ano? O, si Wesley, hindi rin umubra. Tingnan natin sa mga susunod pang pagkakataon mga kamatsas. May mga next time pa naman tayong aabangan. Okay? At susunod po natin yung updates natin sa Biel. Ano na ba nangyayari doon? Nandun si Pragdananda. Yan po ang mga isusunod nating updates. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagsuporta. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, click nyo lang ang subscribe button at click nyo rin ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa inyo. Ganun din po sa ating Facebook page Kamatsas. Mag-follow na kayo. Araw-araw tayong may ina-upload na video tutorials ng opening tricks at mga endgames doon. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.